Gusto mo ba yung pakiramdam na nag-o-open up sa'yo yung taong mahal mo? Yung tipong sinasabi niya sa'yo kung ano yung tunay niyang nararamdaman, sinasabi niya sa'yo yung mga struggles na dinadaanan niya, sinasabi niya kung ano yung mga nagpapahirap sa kanya. Siyempre, lahat tayo gusto ng ganitong pakiramdam, di ba? Kasi it make us feel na importante tayo sa taong to at pinagkakatiwalaan tayo ng taong pinili natin kaya handa silang mag-open up sa atin, di ba? So kung isa ka sa mga wondering kapatid, kung paano mo nga ba makukuhang mag-open up sa'yo ang lalaking mahal mo? Kasi alam naman natin na ang mga kalalakihan ay hindi masyado nag-open up yan ng totoong nararamdaman nila. Kung gusto mong malaman kung paano magagawang mag-open up sa'yo yung lalaking mahal mo, tara kapatid. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Para sa mga nagtatanong kung na-experience ko na ba yung mga sinishare ko sa videos na ginagawa ko, yes. At itong topic na to especially ang pwede kong ma-share sa inyo ng lubos kasi nga totally na yung experience ko to sa relasyon na meron ako. At ako mismo, nag-o-open up ako sa partner ko dahil ganito yung mga bagay na ginagawa niya. Una kapatid, create a welcoming space. Let me ask you a question. Kung gusto mo mag-open sa partner mo tapos ang initial na reaction ng partner mo wala siyang oras sa'yo, ayaw kanyang pakinggan. O kaya naman galit agad siya sa'yo. O hinuhusgahan ka na niya kagad. Mag-open up ka pa ba sa susunod? Di ba? Hindi na. Ganon ka-importante kapatid yung approach natin pagdating sa mga ganitong mga bagay, especially sa relasyon na meron tayo. Kung gusto mong mag-open sa'yo yung taong mahal mo, palalaki man yan o babae, kailangan iparamdam mo sa kanya na welcome siya sa buhay mo, na pwede siya mag-open up sa'yo. Paano mo ba gagawin to as a woman? Kasi alam naman natin nga, yung mga lalaki, ang hirap niya mag-open sa mga kababaihan. Iparamdam mo sa kanya kapatid na handa kang i-absorb yung mga bagay na sasabihin. Mga bagay na yung open niya sa'yo. By creating a welcoming space nga na magiging rason niya para bukas niya, ilahad niya kung ano yung tunay niyang nararamdaman. Ano yung mga bagay na gusto niyang i-share? Ano yung mga bagay na gusto niyang sabihin sa'yo? Halimbawa kapatid, rarely mong ginagawa na mag-sit down talk kayo. Kasi kapag ginagawa mo to, lalong hindi nagkakaroon ng space para makapag-usap talaga kayong dalawa kasi nga, pag sinabi mong gusto mong makipag-usap sa kanya ng masinsinan, ang initial na pupapasok sa isip niya ay mag-aaway kayo. So, paano mo nga gagawin na magiging welcoming space nyo yung sit-down talk na yun? Mamamagitan lang kapatid ng tono ng boses mo. Diba? Paano ba natin inaamo yung bata, no, na mag-share sa atin ng experience niya? Kung ano nangyari sa kanya, kung ano yung mga naranasan niya, diba? Ganon ang gawin mong approach sa taong mahal. Make him feel kapatid na napaka-importante niya para maramdaman niya na handa kang i-comfort siya. Diba? Na kapag nag-open up siya sa'yo ng mga bagay-bagay na gusto niyang i-share, gusto niyang ipahiwati, gusto niyang ilabas mula sa isip at sa puso niya, hindi siya mauhusgahan, hindi siya pagtatawanan, diba? O hindi ka magagalit about it. By changing the tone of your voice, halimbawa, yung parang may gusto ka bang i-share? Pwede ba natin pag-usapan yan? May mabigat ka bang nararamdaman? Okay ka lang ba? Mga ganyan kapatid na approach para mag-open up sa'yo yung taong mahal mo. Kasi kung pagalit mo, sasabihin yung mga bagay, okay ka lang ba? May gusto ko bang sabihin? Diba? Iba na yung dating sa kanya. Imbes na yung open up niya sa'yo, tatago niya na lang kaysa mag-away pa kayo. Kasi ganun ang initial mindset ng lalaki. Para mas maiwasan yung gulo, para mas maiwasan yung away, mas maiwasan na mas mabigatan ka pa sa buhay. Gagawin niya yung best niya para hindi i-share sa'yo yung bigat ng nararamdaman. Na in time, nakapagpahina rin sa kalalakihan. That's why, napaka-importante ng sit-down talk at yung welcoming space para mag-open up talaga sa'yo yung taong mahal. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is, iparamdam mo sa kanya na napapakinggan mo siya. Napaka-importante nito kapatid. Hindi lang yung pag-open mo ng sarili sa kanya, kundi yung pagpaparamdam sa kanya na na-appreciate mo yung pag-open niya sa'yo at eager kang malaman o madiscover pa ng deeper yung taong mahal mo. Kasi ganun yun kapatid, kapag ka nag-open sa'yo yung taong mahal mo at naramdaman niya na napapakinggan mo siya,
mas lumalalim yung bond yung dalawa sa isa't isa. Kasi nga, mas naiintindihan nyo yung sitwasyon ng bawat isa. Mas naiintindihan mo kung bakit siya biglang nagagalit, mas naiintindihan mo kung bakit siya biglang nagtatampo, mas naiintindihan mo kung bakit biglang hindi ka niya kinakausap, bakit biglang parang meron siyang maraming problemang dinadala, di ba? Mas maiintindihan mo ang lahat ng yun kung may paparamdam mo sa taong mahal mo na open at welcome and willing kang i-absorb at pakinggan yung mga bagay na gusto niyang i-share sa'yo. Kapag naramdaman ng lalaki to sa'yo, kapatid, garantisado na hindi niya hayaan yung sarili niya na itago pa yung bigat ng nararamdaman niya. Lalo na kung hirap na siya. Mag-o-open up yan sa'yo, dun yung magagawa yung mga bagay na bihira yung dalawang nagagawa. Ang i-resolve yung problema ng magkasama. At napaka-importante nun, kapatid, sa isang relasyon. Hindi lang dahil sa mas madali nyo natatakil yung problema at na-overcome to, kundi mas lumalalim yung pagtitinginan, yung bond, yung pagkakaintindihan yung dalawa sa isa't isa. Okay? Proceed tayo sa ikatlo. Last but not least, kapatid, ikatlong paraan para mag-open up sa'yo yung taong mahal mo ay sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa kanya na handa kang tumulong. Minsan kasi, kapatid, ang napaparamdam natin, even if ang gusto na talaga nating mangyari is tumulong, ang napaparamdam natin ay yung pagiging sarcastic natin. Kapatid, hindi porke lalaki yan, hindi niya nakakailanganin yung tulong mo. Hindi porke lalaki yan, kakayanin niyang lahat ng problemang dinadala niya. Yes, kinakaya niya every single day. Tinatago niya every single day. Pero kaya kanya naging partner dahil ikaw yung pinaka-suitable na tumulong sa kanya sa mga sitwasyon na nahihirapan siyang i-resolve. Kaya ka binigay sa kanya ng nasa taas ay dahil kayong dalawa yung magkakaintindihan. Kayong dalawa yung magiging sandigan ng isa't isa para malagpasan yung bawat problemang bit-bit ng bawat isa. Diba? Kaya nga naging mag-partner kayo kasi nga kayo yung best suit para sa isa't isa. Kaya kung may paparamdam mo sa taong mahal mo na hindi niya kailangang pasanin ng lahat, pasanin yung mundo, at nandyan ka sa tabi niya para tumulong, make him feel that, kapatid. Dahil sobrang maa-appreciate yan ng lalaking totoong nagmamahal sa'yo. At yun, kapatid, yung tatlong paraan para paulit-ulit na mag-open up sa'yo yung taong mahal. And again, yes, binasi ko to sa experience ko sa buhay dahil ganito yung pinaparamdam sa akin ng asawa. Now, it's up to you if i-apply mo rin ba sa relasyon nito or hindi. Again, you are the author of your life. You create the future that you want and deserve to live in. So, hope nakatulong tong video na to sa inyo. If nakatulong nga naman, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan din ng video na ginagawa natin ngayon para nakatulong na kayo sa kanila. Tulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagi inyong panonood at pagsuporta. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, ayun na nga mga kapatid, maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you